Isang mapagpalang araw sa mga giliw naming mga tagapakinig. Ito pong muli ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Samahan niyo po akong tunghayan ang isa na namang kakaibang storya ng buhay at pag-ibig ng ating story sender ngayong araw na nagpapatago sa pangalang Ashley. Inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga bagong kwentong ina-upload ng ating channel. Magandang araw po sa inyo, Miss Sunako, at sa lahat ng bumubuo ng inyong YouTube channel. Ganon din po sa inyong magigiliw at tapat na mga taga-subaybay. Gusto ko po sanang magbahagi ng kwento tungkol sa aking nakaraan at ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako kung nagkataon man na mapili nyo itong basahin. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ashley, 30 years old at nakatira dito sa Cebu City. Lumaki ako sa isang magandang pamilya. Hindi mayaman pero may kaya. May malaking bahay, may kotse, may ilang kasambahay at may driver din. Nang magdalaga ako, ay sa isang magandang university ako nag-aral. Hatid sundo ako ng driver namin sa school para na rin daw sa kaligtasan ko, ayon sa parents ko. Nag-iisang anak kasi ako dahil pagkatapos kung maisilang ay hindi na ako nasundan pa. Kaya mahal na mahal ako ng parents ko at iniingatan. Nagdalaga akong maganda. Nagiging pambato rin ako ng school namin sa mga beauty contest. May mga nanliligaw din sa akin, pero tinatanggihan ko dahil gusto ko munang magtapos ng pag-aaral bago magnobyo. Subalit, ni sa panaginip ay hindi maiisip na mangyayari sa akin ang trahedyang iyon. It was 2014 nang maganap ang isang malagim na pangyayari sa buhay ko. 19 years old lang ako noon at second year college. Ginabi ako noon sa pag-uwi dahil may tinapos kaming project sa bahay ng kaibigan ko. Hindi ako nasundo ng driver namin. Nagpaalam daw ito na uuwi dahil may sakit ang anak nito. Si daddy naman ay nasa klinik pa at may inaasikasong pasyente. Si mommy naman ay hindi marunong mag-drive kaya wala akong choice kundi mag-abang ng taxi sa gilid ng daan. Mangilan-ngilan lang ang dumadaang sasakyan at wala ring katao-tao. Nagulat na lang ako nang biglang may tumakip na panyo sa ilong ko. May naamoy akong hindi maipaliwanag na amoy gamot. Pinilit kong manlaban pero malakas ang may hawak sa akin hanggang sa tuluyan ng magdilim ang paningin ko. Nagising na lang ako kinabukasan sa isang kubo at doon ay narealize kong sinalbahi ako ng taong kumuha sa akin kagabi. Hindi malaman kung anong mararamdaman ko noon. Miss Sunako, gusto kong umiyak pero nangibabaw ang kagustuhan kong iligtas ang sarili ko. Mabilis akong umalis sa lugar na yun sa takot na baka bumalik ang buhong na lalaki. Tumakbo ako ng tumakbo kahit hindi alam kung saan ang patutunguhan. Ang mahalaga sa akin ay makaalis sa lugar na yon. Nang sa wakas, nakarating na ako sa gilid ng daan. Siguro sa sobrang pagod ay nahimatay na naman ako. Paggising ko ay nasa ospital na. Umiiyak si mami. Galit na galit naman si daddy. Pero ano ba ang magagawa namin? May magagawa ba ang pera kung di naman namin kilala ang lalaking gumawa sa akin noon? Isang linggo din akong nanatili sa ospital bago ako nakalabas. Pero kagaya ng dati. Ngunit, hindi na ako kagaya ng dati. Nagkaroon ako ng trauma. Nakaramdam ako ng takot. Pakiramdam ko kasi kapag lumabas ako ng bahay, ay nakaabang ang lalaki na sumalbahay sa akin. Kahit sa pagtulog ay dala ko ang traumang iyon. Lagi kong napapaginipan ang malagim na gabing iyon.
Ipinagamot ako ng parents ko sa isang psychiatrist. Umabot din ng 1 buwan ang gamutan ko bago ako gumaling sa trauma. Akala ko doon na magtatapos ang bangungot sa buhay ko. Ngunit hindi pala, dahil iyon lamang pala ang simula ng lahat. Isang umaga, nagpunta ako ng salon para magpagupit. Ngunit sa paglabas ko ng salon ay parang bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Mabuti na lang at may malalakas na bisig na sumalo sa akin. Kung hindi ay baka sa lupa ako lumagapak. At iyon na rin ang huling naalala ko dahil bigla na lang nagdilim ang paligid ko. Nagising na lang akong nasa ospital na pala ako. Nasa gilid ko ang isang lalaki. Gwapo siya at moreno. Ngumiti siya sa akin nang makita niya akong gising na. Kumusta na ang pakiramdam mo, miss? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Bakit ako nandito? At sino ka? Nagtataka kong balik tanong sa kanya. Nakasalubong kita sa pintuan ng salon. Bigla ka nalang nahimatay, kaya mabilis kitang sinugod dito. By the way, I'm Bernard. Ashley, thank you nga pala, Bernard, sa tulong mo. At sorry nga pala sa abala. No problem. Excuse me? Wika ng doktor sa aming dalawa. Sabay pa kaming napalingon sa gawin ng may edad ng doktor. Dok, ano po ba ang sakit ko? Malubha po ba? Nag-aalalang tanong ko sa doktor. Ngumiti ang doktor. Huwag kang mag-alala, iha. Wala kang sakit. You are 6 weeks pregnant. Congratulations! Para akong binagsakan ng langit dahil sa narinig ko. Akala ko'y natakasan ko na ang nangyari sa akin. May 1 buwang mahigit na ang nakakaraan. Pero hindi pala dahil nag-iwan pa ito ng alaala. Bigla akong naging hysterikal. Nagwala habang sumisigaw. Hindi! Sabihin mo sa akin, Dok! Nagkakamali lang kayo! Ayoko ng batang to! Sinuntok-suntok ko ang aking tiyan. Mabilis naman akong pinigilan ni Bernard. Binigyan naman ako ng pampakalma ng mga nurse. Nang muli akong magising, ay nasa tabi ko na sila Mami at Daddy. Nang tumawag kasi sila sa phone ko, ay si Bernard ang sumagot at pinaalam ang sitwasyon ko. Mami, sabihin niyo na hindi totoong buntis ako. Hindi ko matatanggap ang batang to. Naiiyak kong sabi kay Mami. Sa sobrang awa niya sa akin, hinawakan niya ang pisngi ko at pinunasan ang luha ko. Anak, sana maging matatag ka sa mga pagsubok sa'yo ngayon. Nandito lang kami ng daddy mo at nakahanda kaming tumulong sa'yo, anak. Sana wag mong idamay ang batang binagbubuntis mo. Pareho lang kayong biktima at wala siyang kasalanan, anak. Umiiyak na paliwanag ni Mami. Humagulgul ako, puno ng pighati. Hindi ko matanggap ang katotohanan na nasira ang buhay ko nang ganoon na lang. Nasa edad kong 18 ay isa na akong ina at isang disgrasyada. Kinabukasan ay bumalik si Bernard. Sakto namang umuwi muna sina Mami para kumuha ng damit ko. Si Daddy naman ay sumaglit sa klinik nito. Bakit ka nandito? Okay na ako. Hindi mo na kailangan bumalik-balik pa dito sa akin. Nagtataka akong tanong sa kanya. Ay, gusto kitang dalawin at alagaan, Ashley. Napaangat ang isa kong kilay. Wala ka namang obligasyon sa akin, Bernard. Kung naawa ka lang sa akin, sinasabi ko na sa'yo, ayoko nang kinakaawaan ako. Suplad akong sambit sa kanya. Napabuntong hininga ito. Pagkuway, tumitig sa akin. Alam kong napakabilis at hindi ito ang panahon na Ashley. Pero, ibinitin pa nito ang sasabihin na parang nagdadalawang isip. Pero, gusto kita. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Tinitigan ko siya.
Sinusukat kung seryoso ba ito. Huwag mo na akong tanungin kung bakit o paano, Ashley. Dahil hindi ko rin alam ang sagot. Pagpapatuloy nito. Basta ang alam ko, mula nang makita kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Alam ko naman na sa kalagayan mong yan, wala pa sa isip mo ang pag-ibig. Pero handa ako maghintay hanggang sa matutunan mo akong mahalin. Sana ang hiling ko lang sa'yo, hayaan mo kong mahalin ka at talagaan kita. Pagsusumamo niyang wika sa akin, umiling ako. Siguro naman, alam mo na kung anong nangyari sa akin, di ba? Galit kong sabi sa kanya. Tumango ito. Oo, naikwento na sa akin ng mami mo. Pero hindi importante sa akin ang nakaraan mo. Nakanda akong tumayong ama ng batang dinadala mo. Pakakasalan kita. Lahat ibibigay ko sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Desididong saad nito at wala akong nagawa dahil mukhang seryoso talaga ang lalaki. To make the story short, yun na ang nangyari. Inasikaso ako ni Bernard. Pinatunayan ang pag-ibig niya. Kahit pa hindi ko yun kayang suklian. Siya ang bumibili ng mga pagkain gusto ko. Siya rin ang kasama ko sa mga check-ups ko. May kaya rin ang pamilya ni na Bernard. Sila ang may-ari ng ilang mga inns dito sa amin. May ilang restaurants din sila. Ang isa nga doon ay paborito pa naming kainan ng mga parents ko. Hindi ko alam na sila pala ang may-ari noon. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ko. Noong una, habang nasa tiyan ko pa lamang ang anak ko, ay hindi ko siya matatanggap. Ngunit, nang mahawakan ko na ang bata, ay biglang nawala ang galit ko sa kanya. Ewan ko pero, nakaramdam ako ng pagmamahal sa aking anak. Pinangalanan ko siyang Angela. Kasabay din ng pagdating ng anak ko. Saka ko tinanggap ang pag-ibig ni Bernard. Mabait si Bernard. Pinatunayan niya ang pangako niya na aakuin niya na sa kanya si Angela. Close na close sila at parang ang tunay na mag-ama. At syempre masaya ako. Hindi ko akalain na sa kabila ng nangyari sa akin ay magiging masaya pa ako sa piling niya at ng anak ko. Ipinagpatuloy ko rin ang pag-aaral ko matapos kong manganak. Lumipas ang mga taon. Isang gabi, niyaya niya akong mag-dinner sa labas. Ngunit nagulat ako nang piringan niya ng panyo ang mga mata ko. Saan mo ba ako dadalhin, Bernard? May patakip-takip ka pa ng mata na nalalaman. Nakangiti kong tanong sa kanya habang inaalalayan niya akong lumakad. Bastahan, pagdating natin, malalaman mo rin ang sorpresa ko. Masaya niyang sabi sa akin. Maya-maya lang, napahinto na kami at dahan-dahan niyang inalis ang takip sa mga mata ko. Nakita ko sa langit ang iba't ibang kulay ng mga paputok. Habang tuwang-tuwang pinagmamasdan ko ang fireworks display. Hindi ko inaasahan na lumuhod sa harap ko si Bernard habang hawak ang isang maliit na kahita na may lamang singsing. Sa gilid, isa-isang lumabas ang pamilya ni Bernard at kasunod ang mga magulang ko. At ang huli, si Angela, kasama ang kanyang yaya. Binigay ng anak ko ang hawak niyang papel. Napaluha ako nang basahin ko iyon. Will you marry me, hon? Nakangiting tanong sa akin ni Bernard. Inulit lang niyang sabihin ang nakalagay sa papel na hawak ko. Oo, papakasal ako sa iyo, Han. I love you. Masaya kong sagot sa kanya. Dahil sa sinabi ko, mabilis niya akong niyakap ng mahigpit. Maraming salamat, Han. Kung alam mo lang kung paano mo ako pinasaya. Sambit niya sa akin habang yakap pa rin niya ako. Napakasaya ko noon, Miss Suna ko. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para ibigay sa akin ng Diyos ang isang katulad ni Bernard. Nasa kabila ng madilim kong kahapon ay nagawa niya akong tanggapin at mahalin. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya.
at hindi ko makakayang mawala siya sa akin. Ngunit hindi ko alam na hindi ko pa pala kilala ang lalaking pakakasalan ko, na may tinatago palang isang madilim na sekreto, si Bernard. Ilang araw bago ang kasal, isang mensahe sa messenger ko ang aking natanggap. Pinuksan ko iyon at halos mabitawan ko ang cellphone ko sa pagkagimbal sa nabasa ko. Hindi mo kilala ang mapapangasawa mo. Si Bernard ang may kagagawan ng nangyari sa'yo. 5 taon na ang nakakaraan. Siya ang ama ng anak mo. Hindi ko kilala ang sender. Isang dummy account. Hindi ko alam kung totoo ang sinabi nito. Pero nang isalaysay nito ang pangyayari ng gabing iyon, ang petsa, araw, oras, pati na ang kulay ng suot kong damit, at kung saan naganap ang aksidente, ay hindi ko napigilang mapaiyak sa muling pagbalik ng mapait na alaala. Isa lang ang makapagsasabi kung totoo ang lahat ng ito, si Bernard. Agad akong nagtungo sa opisina ni Bernard. Han, napadaan ka. Nakangiting bate nito at takmang hahalik sa akin. Alam ko, hindi ako dapat magpadalos-dalos ng desisyon hanggang hindi ko alam kung ano ang totoo. Pero sa aking paningin ay hindi si Bernard ang nasa harap ko, kundi isang halimaw. Ang halimaw na sumira ng buhay ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Bernard. Napahawak ito sa kanyang pisnging nasaktan at gulantang na napatingin sa akin. Han? Naglandas ang mga luha ko. Ikaw? Ikaw ang lalaking sumulbay sa akin? Ikaw ang ama ni Angela? Hindi na kailangang sumagot ni Bernard dahil kitang-kita ko ang katotohanan sa nabigla niyang mga mata. Walang hiya ka, Bernard! Wala kang kasing sama! Ashley. Paano ka nakakatulog sa gabi na alam mong meron kang buhay na sinira? Nagpanggap ka pang nagmamalasakit? Nagpanggap ka pang mabuting tao para mapalapit sa akin? Bakit, Bernard? Anong kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Humahagulgul na ako. Naglandas ang mga luha ni Bernard. Patawarin mo ako, Ashley. Alam kong malaki ang kasalanan ko. Muling dumapo ang malakas na sampal kay Bernard. Sunod-sunod na suntok ang kasunod habang humahagulgul ako. Hindi umiwas si Bernard. Tinanggap lang ang pananakit ko. Nang mapagod ako, ay napaupo ako sa sofa ng opisina niya. Doon ay umiyak ako ng umiyak. Lumuluhang nagsalaysay si Bernard. Birthday niya raw ng araw na iyon. Naparami sila ng inom ng mga barkada niya. Bukod doon ay sumubok daw silang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Nang tinamaan, nag-request daw siya sa isang kaibigan kung may maireregalo itong babae sa kanya para maging ganap ang birthday niya. Hindi naman siya tinanggihan nito. Umalis raw ito at kukuha ng babae. 1 oras lang daw ang lumipas at tinawagan siya at pinapunta sa isang lugar. Sa isang bakanting lupa na may nakatayong lumang bahay kubo. Nasa loob daw noon ang isang babae na regalo niya kay Bernard. At dahil nga nakainom at tumama na ang gamot, ay wala na ang binata sa kanyang sariling katinuan. Hindi na niya pinansin kung bakit walang malay ang babae. Kinaumagahan, doon lang na-realize ni Bernard ang kanyang ginawa. Mabilis siyang umalis upang takasan ang ginawa sa hindi nakikilalang babae. Ilang araw ang lumipas, nabalitaan na lang niya ang tungkol sa nangyari kay Ashley. At kahit hindi pa niya nakikita ang babae, malakas ang kutob niya na ito ang nakasama niya sa kubo. Tinawagan niya ang kaibigan ngunit hindi na ito sumasagot. Nalaman na lang niyang umalis na ito patungong Amerika.
Naiwan siyang sinusurot ng konsensya sa ginawa sa kawawang babae. Doon na raw palihim na nagmasid si Bernard. Inalamang lahat ng tungkol kay Ashley. Ang pagkikita nila sa salon ay sinadya ni Bernard upang makilala siya. At nang malaman nito ang pagbubuntis ng dalaga at ang epekto nito sa isip ni Ashley, ay mas lalo itong nakonsensya. Kaya inialok niya ang sarili na aakuin ang bata at hindi pababayaan ang babae. Totoo, Ashley. Noong una, gusto ko lang bumawi sa'yo. Para kahit sa paraang iyon ay mabawasan ang kasalanan ko. Umiiyak na sabi ni Bernard. Pero maniwala ka, habang tumatagal, natututunan na kitang mahalin. Mahal kita, kayo ni Angela. Hindi ako sumagot. Tulala lang akong nakatingin sa kawalan. Tumayo ako. Umalis ng opisina niya nang hindi nagsasalita. Mahal ko si Bernard, pero hindi sapat ang pagmamahal para patawarin ko lang siya. Hindi ko itinuloy ang kasal namin. Tinapos ko ang relasyon namin. Ayokong mapangasawa ang isang katulad niya. Araw-araw, dumadalaw si Bernard sa amin. Gusto akong makausap, pero hindi ko siya pinagbibigyan. Although, hinahayaan kong makasama niya si Angela dahil anak naman niya ito. Isang araw, kinausap ako ni Mami. Anak, 1 linggo ka nang nagkukulong dito sa kwarto mo. Tignan mo nga ang sarili mo. Ang payat mo na, anak. Uwi ka ni Mami sa akin. Napaiyak ako. Mami, masama ba akong tao? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Anak, alam mo bang napakabait mong bata? Pagsubok lang ang lahat ng ito sa'yo. Kaya sana, huwag mong susukuan. Andito kami ng daddy mo, si Angela. Mahal ka namin. Sambit ni Mami sa akin habang yakap-yakap niya ako. Humahagulgol ako sa balikat niya. Iniiyak ko ang lahat ng sama ng loob ko. 5 years na rin ang nakakalipas mula nang hindi matuloy ang kasal namin ni Bernard. Araw-araw pa rin siyang dumadalaw sa amin. Binata pa rin siya hanggang ngayon at ako naman ay wala pa ring asawa. Kinakausap ko na rin siya kahit papaano at minsan sinasabi niya na sana ay mapatawad ko na siya sa kanyang kasalanan at subukan uli naming buuin ang pamilya namin. Ang totoo, Misuna ko, matagal ko na siyang napatawad at ramdam ko rin naman sa puso ko na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Patunay dyan ang hindi ko pagsagot sa kahit na sinong manliligaw ko. Kaya po ako napasulat dahil naguguluhan ako at natatakot. Tama po kaya na bigyan ko uli siya ng isa pang pagkakataon? Paano kung ikasal kami? Paano kung doon ko ma-realize na hindi pa pala ako okay? Paano naman kung bigla siyang mapagod sa kakahintay at mag-asawa na? Tapos doon naman ako makaramdam ng panghihinayang. Sana po ay mapayuhan ako ng inyong mga tagapakinig. Asahan niyo pong babasahin ko ang mga advice niyo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po and more power sa channel niyo. Nagmamahal, Ashley ng Cebu City. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po si Misuna ko at hanggang sa susunod na kwento.